Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito na may nasa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tikwico. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo at Troas. Dalhin mo rin ang aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw ay ang kapista ni San Lucas. Malaking utang na loob natin kay San Lucas. Siya ang sumulat ng ikatlong ebanghelyo at ng aklat ng gawa ng mga apostol. Sa ebanghelyo, binigay sa atin ni Lucas ang buhay at mga aral ni Jesus mula noong pagsilang sa kanya ni Maria hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Sa gawa naman ng mga apostol, binigay sa atin ang unang 50 taon ng kasaysayan ng simbahan sa pagsubaybay sa mga ginawa ng mga apostol, lalo na ni Pedro at ni Pablo. Nagsimula ito ng pag-akyat ni Jesus sa langit hanggang sa pagpunta ni Pablo sa Roma. Saan naman nakuha ni Lucas ang mga materials na kanyang sinulat? Hindi naman siya nabibilang sa 12 apostol na pinili ni Jesus at naging kasama ni Jesus. Maaring ang hindi niya personal na kilala si Jesus. Si Lucas ay maaring isang hentil. Hindi siya Hudyo. Marami nagsasabi niya siya isang edukadong tao. Maaring isang doktor. Kaya isa siyang Griego. Kaya nga ang Griego na ginamit niya sa kanyang mga sinulat ay maganda, refined Greek. Maaari siyang magsulat. Magaling siyang at maayos siyang magsulat. Simple at madaling sundan. Maaring ang impormasyon niya tungkol kay Jesus ay nanggaling sa kanyang pakikiisa sa gawain ng mga apostol, lalo na kay Pablo. Sa aklat ng gawa ng mga apostol, may mga bahagi doon na nakasulat sa first person plural. Ibig sabihin, nakasama siya sa ikinikwento niya. Kaya naging kasama siya sa paglalakbay ni Pablo. Siya ay may sinabi tungkol kay Maria. Ang pagbati sa kanya ng anghel, ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, ang pagsilang ni Jesus sa Bethlehem,
ang pagdala sa sanggol na si Jesus sa templo at siya lang ang may kwento tungkol sa kabataan ni Jesus nung siya ay nawala at natagpuan sa templo. Paano niya nalaman ang mga ito? Maaring may access siya kay Maria. Nakuha niya ang mga pangyayang ito kay Maria mismo. May mga katangian ng Ebanghelyo ni Lucas na binibigyan niya ng diin, binibigyan niya ng halaga ang mga mahihirap, ang mga babae, ang mga bata, at ang mga may sakit. Malaki din ang papel ng Espiritu Santo sa buhay ni Jesus at ng unang simbahan. Pinapakita ni Lucas na ang gawain ni Jesus ay pinagpapatuloy ng simbahan sa gabay at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Magpasalamat tayo kay Lucas. Kung wala ang kanyang mga isinulat, maging kakaunti ang malalaman natin tungkol kay Jesus at tungkol sa simbahan. Sa liham ni Pablo kay Timoteo, dinidescribe ni Pablo ang kanyang disipulong si Mateo ang nangyari sa kanya. Halos mag-isa na lang siya. Si Lucas lang ang naiwan na kasama niya. Ang iba ay umalis na tulad ni Dimas. At ang iba naman ay nasa ibang misyon tulad ni Crescens at ni Tito at ni Tychicus. Marami na mga communities na kanyang pinamahalaan ay pinapadala. Balik tayo. Marami sa mga communities na kanyang pinamahalaan kaya pinapadala niya ang mga kasama niya upang subaybayan sila. Kaya nakikiusap siya kay Timoteo na pumunta at samahan siya. Isama na rin si Marcos. Nakiusap pa siya na daanan ang mga bagay na naiwan niya sa Troas, ang kanyang balabal at ilang aklat. Nagbabalak din siya kay Timoteo nagbabala din siya kay Timoteo na mag-ingat sa ibang tao na kumokontra sa kanila, lalo na si Alexander na sinisiraan sila at ang Ebanghelyo. Naramdaman ni Pablo na nag-iisa na lang siya, pero hindi naman talaga siya nag-iisa kasi kasama niya ang Panginoon na nagpapalakas sa kanya sa pagpapahayag ng magandang balita sa buong mundo. Hindi naging madali ang misyon ni Pablo. Maraming communities ang kanyang pinangangalagaan. Dinideploy niya ang mga kasama niya sa mga communities na yon. Kaya siya mismo ay halos nag-iisa na rin. May mga kasama din siya na bumitaw na sa kanilang misyon. Iniwan na sila. May mga kasama pa na kumokontra sa kanila. Pero may mga tapat naman sa kanya. Isa na rito ay si Lucas. Malaki ang pag-asa niya kay Lucas. Marahil dahil sa matapat na pagsasama ni Lucas sa kanya, doon niya nakuha ang maraming mga materials na kanyang ginamit sa mga sinulat niya. Inayos ni Lucas ang mga materials na ito at isinulat sa isang paraan ng maiintindihan natin. Kaya makakaasa tayo na ang mga sinulat ni Lucas ay totoo. Siya din ang ginabayan ng Espiritu Santo upang ipahayag sa atin ang isang tunay na version ng magandang balita. San Lucas, tulungan mo kami na magkaroon din ng katatagan sa pagtanggap at pagpapalaganap ng magandang balita. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.